Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po natin pasimulan ang ating araw ay pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos sa mga oras na ito. Samahan po tayo ng Panginoon. Tugunin tayo nawa ng Panginoon sa lahat ng ating mga idinudulog o inilalapit sa Kanya. Hallelujah. Bago po ang lahat, tayo po ay inaanyayahan ko na umawit. Alam po natin yung kanta na ito. Marahil yung iba sa atin, lagi po itong inaawit. Ano po? Yung kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa inyo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa inyo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip na awitin. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po'y lumapit sa Kanya. Tayo manalangin. Napakabuti po ninyo, aming Diyos. Katulad ng aming inawit, O Diyos, kung mayroon lamang kaming 1,000 buhay. Ang totoo niyan, Panginoon, kung minsan iba sa amin o kami mismo ay struggle sa pagsunod sa inyo. Struggle sa mga ginagawa namin sa buhay. Kung papaano namin kayo masusunod sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ngunit salamat, Panginoon, yung 1,000 buhay na yon na sinasabi ng awitin, sa biyaya po ninyo, kaya kami nakakapagpatuloy. Sa biyaya ninyo, dahil sa pagmamahal namin sa inyo, dahil sa pinadarama ninyo sa amin na pag-ibig. Paulit-ulit na kahit na kami ay bumabagsak ng mga pagkakataong
nagkakamali kami sa mga desisyon namin. Salamat, Panginoon, sapagkat paulit-ulit nyo rin kami binibigyan ng inspirasyon na patuloy na maglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa umaga na ito. Hinihiling po namin ang patuloy na pagsama ninyo, Banal na Espiritu. Tulungan po ninyo kami na maunawaan ang inyong mga salita. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. Ang nais namin, Panginoon, maumpisa namin ang araw na ito, na inuna namin yung inyong mga salita. Inuna namin na lumakas kami, spiritual, at dadali namin ito sa buong maghapon na ito. Maraming salamat. Inaangkin po namin ang patuloy na pagkilos ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Muli, binabati ko po ng isang mapagpalang umaga po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay nandirito ngayon sa United Arab Emirates. Tayo po ay nagpapastor sa lugar po ng Ajman dito sa UAE. At sa biyaya ng Diyos, patuloy pong nakakapagpatuloy ang ating gawain. At pagamat dumadaan po sa iba't ibang pagsubok, nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Nakikita natin na pinagtatagumpay tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sa umaga na ito, ang nais ko po ay umpisahan kayo o ang bawat isa sa atin ng isang katanungan. Katanungan na ganito: why should I serve God? Naitanong nyo na po ba sa ating sarili, bakit kinakailangan ko pang maglingkod sa Diyos? Lord, kayo naman po yung gumawa ng langit at lupa. Bakit, Lord, kinakailangan ko pa na maglingkod sa inyo? Bakit kinakailangan? Lord, lahat naman nasa sa inyo na. Amen po. Ang lahat ay nasa sa Diyos na. Kung tutuusin, hindi naman niya tayo kailangan. Pero bakit ang Diyos ay nagbigay ng isang bagay o ginawa niya tayo? Yun po kasi yung isa sa matinding mga katanungan ng mga tao o kahit ng mga Christian. Ginawa tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Ang totoo niyan, kahit wala namang maglingkod sa Kanya dahil sa wala namang hangganan yung Kanyang kapangyarihan. Amen. Wala namang kung tutuusin po na ang tao hindi naman kailangan ng Diyos ang tao. Pero ang tao kailangan ng Diyos. Alam po ninyo, meron na tayong isang bagay na nais na maunawaan sa mga oras na ito. Tingnan po ninyo. Sa John chapter 15 verse 16, sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Ang Panginoong Hesus po nagsasabi nito, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, isang bagay kapag ka nagtatanong ka kung bakit kinakailangan ba, bakit Lord, bakit kailangan ko pang maglingkod sa inyo? Bakit tinawag pa po ninyo kami para maglingkod sa inyo? Isang bagay na kinakailangan nating maalala. Pinili tayo ng Diyos. At yung pagkapili niya sa atin ay katulad ng hindi ang Diyos po kasi meron kasing katangian ang Diyos na ibinigay sa tao na hindi natin napapansin. Ano yung katangian na yon? Kung inyo pong mapapansin mga kapatid, ang tao lagi siyang nag-iimbento ng isang bagay na makakatulong sa kanya. At yung isang bagay na makakatulong sa kanya, sinisigurado ko, yun yung makakapagpasaya sa tao. Nung bago-bago pa lang, yung mga cellphone, tuwan-tuwa po ang mga tao sapagkat meron ng cellphone, hindi na natin kinakailangang magsulat ng telegrama.
Sabi ko nga nung nakaraan, yung telegrama or yung pagsusulat, lalo ng mga nasa abroad, ay hindi ko po inabutan. Siguro ko sa panahon natin ngayon, ay meron pa rin, nabubuhay tayo sa ganun. Baka hindi po ako tumagal nang nasa abroad, ano po. Baka nainip po ako ng sobra dito. Kung walang social media, ano. Kaya ang tao, kumikilos siya, gumagawa siya ng isang bagay na alam niyang makakatulong sa kanya. At kapag gumawa o lumikha ang isang tao na makakatulong sa kanya, hindi maaari na hindi yun magagamit sa angkop na dapat niyang paggamitan. Ulitin ko po. Ang nilikha ng isang tao ay hindi po pwedeng magamit sa hindi angkop na paggagamitan. Isipin po ninyo kung yung mga cellphone ninyo, kabibili nyo lang po. Halimbawa, iPhone 14 Pro Max. Yung mga may kaya-kaya, po. Kung ang cellphone po ninyo ay gamitin po kaya natin bilang pangluto. Sa palagay nyo po kaya, ikatutuwa po ba natin yun? O halimbawa yung sapatos, yung mga mahihilig sa sapatos, yun na lang yung gagamitin natin para ipanluto ng ulam. Hindi natin ikagagalak yun, mga kapatid. Ang baso, kaya po ito na imbento para lagyan ng tubig. Hindi lagyan ng noodles. Siguro yung iba sa atin, pag minsan pinaglalagyan ng noodles ay tasa o baso. Pwede namang baso lang. O bakit naka-imbento pa ang tao ng tasa para pangkape? Ano po yung ibig sabihin natin dito? Ang tao ay may karakter na gawin kung ano yung alam niyang makakatulong sa kanya at makakapagpasaya sa kanya. But why? Ito yung matinding tanong para sa atin, mga kapatid. Why? Na kapag pinaglilingkod ka ng Diyos, nagtatanong ka, bakit ako maglilingkod, Lord? Ano yung dahilan? Bakit tinatawag po ninyo ako? Napakalaking question mark sa atin kapag susunod tayo sa Panginoon, Lord, bakit ako? Bakit ako pa? Amen. Kasi, ang gusto natin, ang tao, lagi siya nag-iisip ng benefits for himself. Pero yung katanungan na may kasagutan na nasa sa atin na mismo. Kung tayo na tao, humahanap ng isang bagay na alam nating makakasaya sa atin, bakit pinuputulan natin ng kasiyahan ng Diyos nung nilikha ka niya, naging masaya siya? Tingnan po natin pansinin po natin yung sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 1 verse 26. Ano yung sabi niya dyan? Diyan po dito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ng tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalungoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Baba natin sa 31. Gusto ko mapansin po natin ito. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Mga kapatid, pagkatapos likhain ng Diyos ang tao, fulfilled na yung pagkakalikha niya sa earth. Nung tiningnan niya yung tao, nakawangis ng Diyos. Kaya kung may mag-iisip sa atin, ang Diyos ba'y may mata, ang Diyos ba'y may ilong? Kung ano yung nakikita mo sa sarili mo, yan yung wangis ng Diyos. Marami pang magsasabi, hindi, ang Diyos ay Espiritu, wala siya. Hindi. Kaya nga po naging kawangis tayo ng Diyos eh. Kaya kung papansinin natin dyan, pagkatapos tayong likhain ng Diyos, ano yung nakalagay dyan? Sabi niya? Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiya. Nung ang tao gumawa ng magarbong damit, mamahaling damit, yung mga gold na
na necklace na sobrang kakapal. 'Di ba? Masayang-masaya ka. Oh, naka-gold ako. Meron akong relo na mamahalin, meron akong mobile na mamahalin. At ginagamit natin kung saan yung dapat natin paggamitan. And yet, kapatid, tayo ay tao. Ngunit tayo mismo, pinuputulan natin pagdating po sa Panginoon. Ang nakakatuwa sa tao, pagka ang Panginoon parang nawawala ng choice ang Diyos kung ano yung gusto niyang gawin sa tao. Kung ang nais ng Panginoon ay dadaan ka sa apoy habang naglilingkod ka sa Kanya, hayaan mo siyang gawin niya yun. Sapagkat habang tumitibay ka, lumalakas ka, nakikita ng Diyos, lalo siyang nagagalak sa pamamagitan mo. Wag po nating alisin yung kasiyahan ng Panginoon habang nakikita Kanyang ginagamit Kanya. Kaya marami sa atin yung tumatalikod sa paglilingkod. Bakit? Pag dumaan sa matinding pagsubok, hindi nare-realize na yung pagsubok na yun, Lord, pinagdadaanan ko na ito. Kung ito yung magiging kagalakan para sa inyo na nakikita ninyo ako tumitibay, do it. Yung iba sa atin baka ang isinasagot, God forbid, God forbid. No, hindi po. Huwag nawang loobin ng Diyos, huwag nawang loobin ng Diyos. Kung ang kalooban ng Diyos ay, tandaan po natin mga kapatid, napakasimple lang. Ano po? Habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, kung meron tayong pinagdadaanan na napakabigat sa kabila ng pagtatapat natin sa Diyos, ikagalak natin. Bakit? Natutuwa ang Diyos na tumitibay ka. Hindi natutuwa na pinahihirapan ka, no? Hindi. Natutuwa ang Diyos na tumitibay tayo. Tandaan po natin, yung boxing gloves ni Manny Pacquiao, kung yung boxing gloves na yon na nakapagpataob kay Morales, kay Miguel Cotto, kay Hatton, dun sa mga nakalaban niya, in 8 divisions, kung yung boxer gloves na yon na ginamit niya ay ibebenta ngayon, tandaan po ninyo, napakalaki ng halaga nito. Bakit? Ang daming pinagdaanan, ang daming napatumba, ang daming kampyon na tinalo. Why? Habang nananalo ka sa laban, tumataas ang worth mo. Amen po. Huwag nating kakalimutan na kapag ka nagtatagumpay tayo, nai-stuck sa mababang level yung halaga natin. No, hindi. Lalong tumataas yung worth natin. Kaya kapag ka nagtatanong ka, why should I serve God? Isang bagay lang. Sapagkat alam natin sa sarili natin na yun yung makakapagpasaya sa Diyos. Ang tao po kasi, yan yung isa sa karakter ng Diyos na ibinigay sa atin. Excuse me po. Ibinigay sa ating mga tao. Ano yun? Gumawa ka ng alam mong makakapagpasaya sa'yo at makakatulong sa'yo. Tandaan po natin, take note. Walang tao ang nag-isip na kaya niya gagawin ang isang bagay para siya ay mahirapan. No, hindi. Kaya na-invento yung damit, na-invento yung sasakyan, na-invento yung eroplano, na-invento yung bangka, na-invento yung barko, na-invento yung tren, na-invento yung iba't ibang nakakatulong sa atin. Kaya na-invento yan para kasi sa kasiyahan ng tao. At habang ginagamit mo yan, dumadating yung pagkakataon na maluluma yan. Pero ang mahalaga, nakikita natin yung worth nung ginagamit natin. At ganun din yung paggamit ng Diyos sa iyo, kapatid. Habang ginagamit ka ng Diyos, dumadating yung pagkakataon, oo, naluluma ka, oo, nagkakasakit ka, oo, nagkakaroon tayo ng panghihina. Pero habang nananatili tayo sa Diyos, yung worth natin ay lalong lumalaki. Amen po. Maaring isipin natin, lagi natin sinasabi ng ating puso, ang mundo may kasabihan. Ano yung kasabihan ng mundo? Follow your heart.
Sapagkat ito yung makakapagpasaya. You only live once. Mayroon pa tayong mga naririnig po na gano'n. You only live once. Kaya kung ano man yung mga gusto mong gawin, gawin mo na. Palagi nating naririnig yan. But ito yung sasabihin ko sa inyo. Ito yung naisabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. You only live once. Follow Jesus. Hindi na natin kailangan kantahin yung isang kinanta po natin kanina, yung kung mayroon lamang ako 1,000 buhay. Hindi. Yung isang buhay mo na yan, you only live once, ibigay na natin sa Panginoon. Ang mundo po kasi, ang pagka sinabi nila, you only live once. No? Ang hinahanap nila na kasiyahan, yung nasa puso nila. Tingnan po natin yung sa aklat naman po ng Roma. Roma chapter 14, Romans 14, 17 hanggang 18. Sabi po niya dyan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ang problema, yung pagkain o inumin yung nakakapagpasaya sa tao. Yun yung dinidikta ng puso mo. Sinasabi ng puso mo, hindi, ito yung nakakapagpasaya sa akin. Ito yung gagawin ko yan. Nakakalimutan natin yung pagsunod sa Diyos, yung kadahilanan bakit tayo nilikha ng Diyos. Para sa kanyang kasiyahan. Hindi naman kalugihan, mga kapatid, na habang ginagamit tayo ng Panginoon ay nasisiyahan siya sa atin. Lord, kayo lang yung natutuwa, ako nasasaktan. No, hindi po. Tandaan po natin. Alam po ninyo, meron akong isang marami yung mga ganito sa inyo. Sino yung pag meron kayong favorite na gamit na ginagamit? Halimbawa, meron kang favorite na damit. Hindi ba kahit butas-butas na nga yung damit mo eh? Amen po. Kahit butas-butas na yung damit natin eh. Dinadala pa natin sa mall. Hindi, favorite ko to eh. Sasabihin nung kung meron kang nanay, sasabihin ng nanay mo, yan na naman yung isusuot mo. Hindi, favorite ko po ito eh. Di ba ganun po tayo? At habang tumatagal, dahil sa paborito mo at komportable ka sa ginagamit mo, habang tumatagal na ginagamit mo siya, lalo mo siyang minamahal. Amen po. Wala kang favorite na hindi mo mamahalin, tandaan po natin. At habang paulit-ulit mo yan ginagamit, tandaan po natin, lalo lang napapalapit sa ating puso yung isang gamit na ginagamit natin. Unless, tawag po sa amin doon sa Bulacan ay medyo pangit po pakinggan burara, sabi po nila. Unless ganun ka, wala kang pinapahalagahan na gamit. Pero tayo, pagka meron kang pinapahalagahan na gamit, habang ginagamit mo ito, lalo ka nai-inlove sa Kanya. Mga kapatid, huwag po nating alisin sa Panginoon yung ganun. Na habang ginagamit tayo ng Diyos, huwag po natin pigilan ng Panginoon na habang ginagamit niya tayo ay lalo siyang mapalapit sa atin. Huwag po tayong Kaya yung sabihin diyan? Yung kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Habang naglilingkod tayo sa Diyos, habang namumuhay ka ng may katwiran, nagkakaroon ka ng magandang relasyon sa nakapaligid sa iyo, nagbubunga ito ng kagalakan. Kaya nga, kapatid, kapag ka sinasabi na ng mundo, sinasabi na ng sarili mo, follow your heart. Follow your heart. Ang puso, ang problema, ang puso ay mandaraya. Tingnan po natin. Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17 verses 9 to 10. Tingnan po ninyo. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Mga kapatid,
Ang puso ng tao, lagi niyang kaya nga marami yung nasa ministry. Kapag ka na-in love, tinatalikuran yung ministry. Kapag ka po nagkaroon ng mahal, pastor, mahal ko naman talaga siya kahit hindi siya Christian. Magiging Christian siya pagka naging kami na. Sigurado yan. Ayun. Yung bandang huli, siya yung sumama. Kasi in love na in love Sa sobrang pagka-in love din yung iba naman po, sobrang pagka-dedicated sa trabaho, mahal na mahal yung trabaho. Kinalimutan na yung paglilingkod sa Panginoon, mas mahal yung trabaho. At kapag ka nararamdaman na natin yan, na yung puso natin, yun yung nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Sabi po dito sa kasunod na talata, sa verse 10, tingnan po. Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Mga kapatid, ulitin ko. Naitanong na ba natin sa ating sarili? Why should I serve God? Bakit kinakailangan kong maglingkod sa Diyos? Isang bagay lang yung gusto kong paulit-ulit na banggitin dito. Yung katangian ng Diyos na alam niya na habang ginagamit ka niya, nagagalak siya at nakikita na sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng nahihirapan ka. Take note mga kapatid, ang Panginoong Hesus alam niya yung purpose ng pagbaba niya dito sa lupa. At ang purpose ng pagbaba niya sa lupa, para iligtas tayo, para mahirapan, na kahit na alam niya, ipapako siya sa krus, pahihirapan siya ng matindi. Alam niya yon kapatid. Pero pinili ba, sa aklat ng Isaiah, din na po natin babanggitin, sa aklat ng Isaiah 53 chapter 53 verses 3 hanggang 12. Makikita natin doon yung pagkakahula ni Propeta Isaiah sa mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Yung pagkakaprophesy niya. Makikita po natin doon. At yung time na yon, from then, na si Isaias ay nagsusulat ng mga mangyayari sa Panginoong Hesus, hindi pa nabubuhay ang ating Panginoong Hesus. At nung bumaba siya dito sa lupa, alam ng Panginoong Hesus na doon siya nakatalaga. Napahihirapan siya, malalatayan siya, na magkakaroon siya ng matinding kahirapan. Ngunit sa kabila ng yun, sabi nga sa aklat ng Hebreo, yung paghihirap ng ating Panginoon noong time na nahihirapan siya. Ang iniisip niya yung matinding kagalakan na pagkatapos ng paghihirap na yon, ikaw yung kasama niya. Kaya, napaka-perpekto ng example na ibinigay ng ating Panginoon. Na yung purpose niya para makasunod sa Ama, yung purpose niya na hindi gumawa ng kalikuan, yung purpose niya ng pagparito sa lupa ay nasunod talaga. Ngayon, kapatid, ano yung purpose mo sa buhay? Nasusunod ba natin ito sa harapan ng Diyos? At tinatanong ba natin, Lord, ano po yung purpose ko sa buhay? Why should I serve you? Ano yung dahilan bakit naglilingkod ako sa inyo? Isa lang yung gusto kong paulit-ulit na binabanggit sa atin. Alamin natin, kung alam natin ng purpose na natin sa buhay, yan yung ikagagalak ng Panginoon. At wag nating alisin yung kagalakan ng Diyos na iyon. Kung tayo na tao, ang gusto natin, kumikilos tayo, gumagawa tayo, merong nakakatulong sa atin at nakakapagpasaya sa atin, ang Diyos. Wag nating pigilan na yung kasiyahan na nakikita niyang naglilingkod ka sa Kanya ay aalisin mo
sapagkat dumadaan ka sa pagsubok, dumadaan ka sa pamimili kung trabaho ba o paglilingkod, o pag-aasawa ba o paglilingkod, o magulang ko o paglilingkod, kapatid ko o paglilingkod, kaibigan ko o paglilingkod. Kapag ka namimili ka na doon, kapatid, tandaan natin, ano yung purpose mo sa buhay. At yun yung makakapagpasaya sa Diyos. At makikita mo in the future, no? Sa kabila ng paghihirap, katulad nung nangyari sa Panginoong Hesus, sa kabila ng paghihirap, ano yung nangyari sa Kanya? Itinaas siya ng higit sa lahat ng bagay. At yun din yung gustong gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung itaas tayo ng Panginoon sapagkat alam niya, no, na ikaw ay isa sa nakakapagpasaya sa Kanya. At bilang mananampalataya ng Panginoon, na habang nananampalataya tayo sa Panginoon, habang naniniwala tayo sa Panginoon, hindi mo na alisin na natin yung katanungan, bakit ba Lord, bakit ba kailangan ko maglingkod? Hindi. Kundi ang kaisipan na, Lord, kaya ko ito gagawin sapagkat alam ko, dito ka mapaparangalan. Alam ko, dito kita mapapasalamatan. Alam ko, dito kita mapapasaya, Lord. Sapagkat nananampalataya ako, Lord, lahat ng gagawin ko, makakapagpasaya sa inyo. At yun yung purpose ng tao sa mundo. At habang sumasaya yung Diyos, habang napapalapit ka sa Diyos, tandaan po natin. Ano yung binanggit doon ng ating Panginoong Hesus? Yung kanina? Sa John chapter 15, 16, ano yung sabi niya? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa gayon, anuman ang hingin nyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. All your prayers will be granted. Kapag sumunod tayo, dahil sa pinili tayo ng Panginoon, sinunod natin yung mga kagustuhan niya habang sumasaya ang Diyos sa paglilingkod natin. Nandun din naman na nakikita natin, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan, at laging granted ang iyong mga kapanalangin. Bakit? Ang Diyos ang kasama mo. Amen po. Hallelujah. Kaya, hindi na, tama yung isang awitin ano yung sabi niya? Hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutupukin na. Amen po, mga kapatid. Ito ang panahon na hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon na kinakailangan na nanatili tayo sa Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, papasalamat kami sa umaga na ito. Patuloy na pagsama, pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin, na patuloy na maranasan namin, Panginoon. Tinataas po namin kayo sa aming buhay. Katulad ng aming pinag-aralan, Panginoon. Hindi na namin kinakailangan ma-confuse kung maglilingkod ba kami o hindi. Ang kailangan naming maranasan, maramdaman, maisip palagi, at may sa puso. Kaya namin ginagawa ito, Panginoon, sapagkat nananampalataya kami sa inyo. At kasama ng pananampalataya namin, Panginoon, lahat ng aming ginagawa, nais namin maging kaluguran sa inyong harapan. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, glory. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, na masunod layunin niyo sa aking buhay,
Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako, amen. Hallelujah. Sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Lord, tulungan po ninyo, turuan po ninyo kami masunod ang kalooban ninyo sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa maghapon na ito. Taglayin namin ang kagalakan, pagpapala na nagmumula sa inyo. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, tulungan po ninyo kami na maialay namin ang lahat ng ito sa inyo, maging kaluguran, maging katuwaan po nawa ninyo ang lahat ng aming mga ginagawa. Wala kaming ibang dahilan para maglingkod, kundi mabigyan kayo ng kasiyahan. Wala kaming ibang dahilan, kaya kami naglilingkod, hindi dahil ang nagnanais lang kami ng kaligtasan. Kasama na po yun, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na kami ay ligtas na. At habang kami ay naunawa namin kami ay ligtas, ang nais namin ngayon, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, maging kagalakan po ninyo. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy na tinatas namin kayo, pinapasalamatan, pagpalain po ninyo yung aming mga kapatid ko na nasa kabilang linya, saan mas sila naroroon, Panginoon. Patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin ang pagsama ninyo. Sa pangalan ni Jesus, tinataas po namin kayo. In the name of Jesus, this is our prayer. Amen and amen. Muli, binabati ko po ng isang mapagpalang umaga ang bawat isa sa atin. God bless po sa bawat isa. Palain po kayo ng Panginoon. See you po ulit sa mga susunod na araw at sa mga pag-aaral pa bukas ay patuloy po nating suportahan o palagi tayong makinig ng mga pag-aaral ng kanyang mga salita. To God be all the glory po.